Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang herpes sa isang lecture entitled My Herpes si Helen. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May herpes si Helen. Dear Dr. Derma, ako si Helen at bigla na lang akong tinubuan ng masasakit na butlig sa tabi ng aking bibig. Nagsimula ito sa pamamanhid ng balat na parang mainit-init na tinubuan ng pantal. Matapos ang isang araw ay lumabas ang mga masasakit na butlig at blister. Sumama ang aking pakiramdam at para akong lalagnatin. May napansin din akong pulani sa aking leeg. Ngayon ay nagsisimula ng matuyo ang paglangib at ang mga sigaw at sugat, ngunit masakit pa rin. Nag-internet ako at mukhang herpes ang sakit ko. Nahawa ata ako sa kaibigan ko nung magbeso kami nung magkita. Napansin ko na may sugat siya sa may labi pero binaliwala ko lang. Paano ba ako gagaling, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Helen. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang herpes simplex? Ang herpes simplex ay isang viral infection na dala ng herpes simplex virus. Madalas ay nagsisimula ito dahil ang virus ay nakapasok sa balat mula sa maliit na sugat o direct skin-to-skin contact sa taong meron nito. Ang herpes simplex ay nakakahawa, highly contagious, at naipapasa ito kadalasan sa pamamagitan ng skin-to-skin contact sa taong may herpes simplex. Ang mga butlig ay kadalasang lumalabas within 1 week ng contact sa taong may herpes. Ang herpes simplex virus ay maaaring magdulot ng lesions sa iba't ibang bahagi ng katawan at iba-ibang clinical presentation. Ang pinakakaraniwang uri ay ang oral herpes na makikita sa tabi ng labi o bibig. Maaaring paulit-ulit ang episodes ng herpes simplex. Kapag na-infect ng herpes simplex virus, ay nananatili ito sa katawan at maaaring lumabas ulit basta't bumaba ang immune system. Ang isang episode ng oral herpes simplex ay karaniwang tumatagal ng 4 to 14 days, depende sa immune system ng tao. Pagkatapos gumaling, ay nananatili ang HSV sa nerves at maaaring ma-reactivate ito kapag bumaba ang resistensya, na-stress o nagkasakit. Paano ginagamot ang herpes simplex? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng herpes simplex. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga pamahid sa balat tulad ng topical antivirals. Maaari din kayong resetahan ng oral antivirals, vitamin supplements, at pain relievers para sa kirot. Maaari ding magrekomenda ng iba pang laboratory tests kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan, ang HSV ay nakakahawa, highly contagious, kaya dapat iwasan ang skin-to-skin contact habang meron ito para hindi makahawa ng iba. Habang may lesions, ay huwag ipagamit ang mga personal na bagay tulad ng tuwalya o mga pinagkainan para hindi mahawa ang ibang tao. Ang herpes simplex ay isang sakit na may kinalaman sa kondisyon ng katawan. Maaari itong lumabas kapag mahina ang katawan, pagod, puyat, stressed. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at mag-vitamins kung maaari para matulungan ang katawang gumaling. Kapag kayo ay may herpes simplex, ay kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist
para mabigyan kayo ng tamang gamot at payo tungkol dito. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Natuyo na ang aking herpes simplex. Naintindihan ko na kung paano ito nakukuha at kung paano ito maiiwasan. Alam ko na din ang dapat gawin kung sakaling umulit o ma-reactivate ito para hindi makahawa ng iba. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Helen. Alam ba ninyo, ang HSV infection ay may iba't ibang clinical presentation at ang pinakakaraniwan ay ang oral herpes. Maaari ding kumalat ang virus at magkaroon ng blisters at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng genitals, genital herpes, kamay, herpetic whitlow, o mata, ocular HSV. Sa mga athletes o wrestlers ay maaaring makakita ng herpes gladiatorum kung saan may herpes lesion sa muka o katawan dahil sa skin-to-skin contact mula sa sports. Ang neonatal herpes ay maaari ding makita sa mga bagong panganak na baby kung ang nanay ay may HSV. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa herpes. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari din pong panoorin ang mga ibang Dr. Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook, at Instagram. Just search po for Dr. Derma. Until the next video, hope to see you all again.